Hi everyone! Shout out po muna! I'm sharing you a new recipe today which is shawarma rice. Hiniwalay ko po ang litid at ang baka. Hiniwa ko po siya ng strips. Flashing on your screen are the recipes that we needed or the ingredients rather that we needed para po sa recipe natin today. I hope that you enjoy and learn something out from it. Let's start cooking! Ayan guys, to start with, binabad ko po ang bawang sa tubig para po madali siyang balatan. Sinunod ko po ang ating sibuyas, binalatan at hiniwa ko po siya to slices and I set it aside. Pagkatapos po niyan, isinunod ko pong balatan ang ating bawang. Pansinin nyo po na hindi ako nahihirapang balatan, ginamit ko lang po ang ating kamay. Pagkabalat po ng ating bawang, sinunod ko po ang ating kalamansi at isa-isa ko po itong pinaga at iniwalay ko ang katas nito. Pagkayari po ng ating kalamansi, gumamit po ako ng isang blender. Nilagay ko ang bawang, sibuyas at ang kalamansi upang ma-blend ko po ang sibuyas at ang bawang para sa ating marinade. Sa mga walang blender, pwede po kayong gumamit ng grater o gadgaran kung wala po kayong available blender. Pagkatapos po, nilagyan ko siya ng asin at patuloy ko pong i-blend ang ating marinade. Pagkatapos niyang ma-blend mabuti, nilagay ko po siya sa isang container at isusunod natin ang ating mga spices. Naglagay po ako ng cumin, ground cumin seed. Sinunod ko po ang ating Cajun seasoning. Pagkatapos, naglagay po ako ng cayenne pepper. At naglagay din po ako dyan ng paprika. Sinunod ko rin po ang ating curry powder at ang ating paminta. At pagkatapos, patuloy ko po siyang hinalo hanggang ma-incorporate ang ating mga spices. Normally, naglalagay ng garam masala seed. Kaya lang po, hindi po ako makakita. Kung makakakita po kayo, pwede po kayo maglagay. Nagdagdag po ako ng asin ayon sa ating panlasa. Of course, ang konting asukal pang blend ng lasa ng ating marinade. Pagkatapos, tinikman ko po siya at nagkanaw ako ng mainit na tubig at ng Knorr beef cubes, pandagdag lasa sa ating marinade. Pag ready na ang blended mixture, ihalo po natin siyang mabuti sa ating beef at masahin hanggang sa ma-incorporate po at manuot ang lasa sa ating beef. Pagkatapos po, set it aside. Ngayon, i-ready naman natin ang ating salsa. Naghiwa po ako ng kamatis, gumamit po ako ng manibalang at tinanggal ko po ang seed. Niwalay ko po ang seeds at ang mga pulp kasi pwede po natin yung gamitin, itabi sa ating freezers, gamitin sa panggisa. At pagkatapos, hiniwa ko po ang mga kamatis into strips, into minced cut or maliliit na cubes. At isinunod ko po ang ating pipino. Hiniwa ko muna at tinanggal ang gitnang bahagi. At pagkatapos, hiniwa ng strips kasing size po ng ating kamatis. In-incorporate ko po ang ating pipino sa kamatis. Pwede po iyon or pwede nyo rin po siyang ihiwalay kung inyong gusto. Pagkayari po, nag-chop ako ng 2 cloves ng garlic at inihalo ko po sa ating mixture. At kumuha po ako ng 1 soy leaves or coriander leaves para i-chop at ihalo sa ating salsa. Sinunod ko pong mag-chop ng sibuyas. Mga isa, medium size ay pwede na. Depende po sa inyong nais. Ready na ang ating mixture. Naglagay ako ng asin ayon sa inyong panlasa.
nagdagdag ng paminta, kasama ng katas ng kalamansi. Kung available po ang lemon, pwede pong gumamit ng lemon. At pagkatapos, haluin po siya at dagdagan ng asukal ayon sa inyong panlasa. Naglagay din po ako ng hot sauce. In-incorporate ko po sa salsa. Set aside po natin siya at gagamitin po natin siya later pag-assemble ng ating shawarma rice. Sunod nating ihanda ang ating garlic sauce. Nagready po ako ng mayonnaise at naglagay ako ng herb vinegar. Guys, pwede po kayong gumamit ng cane vinegar. Kung gusto niyo gumawa ng herb vinegar, tuturuan ko po kayo later on in another segment of vlog. Naglagay po ako dyan ng kalamansi, paminta, kaunting asukal at haluing mabuti. Kung kailangan magdagdag ng asin, huwag pong kalimutang magdagdag ng asin. Hinaluan ko po yan ng gatas, evaporada, para po makuha natin ang masarap na mixture ng ating garlic sauce. Depende sa thickness o depende sa labnaw, ang maipapayo ko po, incorporate nyo po ang vinegar at ang milk gradually hanggang sa makuha nyo ang right consistency o lapot na nais ninyo para sa inyong garlic sauce. Dinadgaran ko po yan ng hilaw na bawang. Pag ayos na sa inyong panimpla o panlasa, iset aside po natin siya. Ngayon naman ay gagawa tayo ng cheese sauce. Nagtunaw ako ng butter kasama ng harina at naglagay ako ng evaporated milk. Sinamahan ko po siya ng cheese flavoring at unti-unti ko pong hinalo at idinagdag ang gatas. At pagkatapos, maya-maya ay hahaluan ko po ito ng tubig. Yung tubig po, depende sa alat at depende sa lapot na nais ninyo para sa inyong cheese sauce. Once again, ang technique po dyan ay gradually add the liquid to the solid ingredients. Tikman para makuha nyo ang tamang lasa na nais ninyo. Huwag kalimutang gadgaran ng cheddar cheese. Sunod nating i-prepare ang rice. Pagkasaing, pwede po natin yang gamitan ng chicken oil or atsuete powder na may kasamang butter. Dahil wala tayong lutuan ng shawarma, nilagay ko po siya sa isang mainit na pan na may konting butter or mantika. Pinan-grilled ko po siya. If you could produce na mas mainit, para pag tinos nyo po siya, magpe-flame at makuha nyo po ang smoky flavor, that would be good. In some cases po, yung iba gumagamit ng torch para ma-acquire nila ang smoky taste doon sa meat ng kanilang shawarma. Ito po ang alternative kung wala tayong shawarma machine, or pwede nyo rin po siyang i-grill over charcoal if you wanted. Pag ready na ang meat, assemble na sa tub ang kanin, lagyan ng shredded lettuce at ang ating salsa, ibabaw ang meat, lagyan ng cheese sauce at ng garlic sauce. Ready na ang ating shawarma rice, kainan na. Enjoy everyone!